Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio #1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Oras, 3:00 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalad. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso. Ngayon po'y araw ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Mayo taong 2026. Tara na't markahan ang mga balitang dapat nyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin. Pakikipag-usap ng media personality na si Franco Mabanta kay dating House Speaker Martin Romualdez nagsimula pa nung 1 taon. Yan ang inahayag ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa umunoy pangingikil ni Mabanta sa dating House Speaker na halagang umaabot sa 300 million pesos. Sa kanila umunong investigasyon, lumalabas na muling nabuhay ang pag-uusap ng dalawa nitong nakalipas na 2 linggo. Kapalitan niya ng nasabing halaga ang hindi pagsasapubliko ng isang video na sinasabing nag-uugnay kay Romualdez sa mga anomalya sa flood control projects na hindi na pinalawig pa ni Matibag. Markado! Pagkakaresto sa founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta at iba pa, isa umunong set-up. Ito ang iginiit sa pahayag na inisyu ng PGMN sa kanilang official Facebook page. Inaresto mano ang ilang tauhan ng PGMN para patahimikin sila sa nakatakdang expose kay dating House Speaker Martin Romualdez na nag-uugnay sa kanya sa flood control project anomalies. May hawak umano silang matibay na ebidensya na maaaring ilabas o isa publiko. Markado! NBI, ikinita walang halong politika ang pag-aresto sa mga opisyal ng isang online media network sa Pasig City. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kumilos ang ahensya sa reklamo at ebidensya laban sa mga opisyal ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Hamon ni Matibag sa mga pumupuna sa ginawa nilang operasyon, magsampa ng reklamo sa NBI kung may ginawa na itong operasyon na walang ebidensya. Pakilinaw pa ni Matibag, inaresto ang 5 opisyal sa PGMN dahil sa reklamong extortion kay dating Speaker Martin Romualdez. Markado! Liderato naman ng Kamara, kumpiyansang maabot ang kinakailangan bilang ng boto pabor sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa tansya ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, miyembro ng Lakas CMD, nasa 180 o posibleng umabot pa ng hanggang 200 ang makakalap na boto. Kita Jong, hindi na mahirap makuha ang kinakailangang numero. Samantala sinama na rin sa calendar of business ng Kamara ang pagtalakay sa articles of impeachment. Markado! Ilang pangalan na posibleng bumuo sa House Prosecution Team kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinangalanan na. Para kay House Justice Committee Chairperson, Representative Jervil Luistro. Nangunguna sa kanyang isipan ay si Manila Representative Joel Chua, gayon din si San Juan City Representative Bel Zamora. Ubra na niya si Bicol Party List Representative Terry Redon, Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores, One Rider Party List Representative Roger Gutierrez at si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Pero niya si Akbayan Party List Representative Shell Jokno at Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Markado! Vice President Sara Duterte umalma sa pagsangkot sa mga miyembro ng kanyang pamilya sa impeachment proceeding sa Kamara. Ito matapos mabanggit ang ilan sa kanyang pamilya sa alegasyon ng hindi may paliwanag na yaman, maling paggamit ng pondo at illegal drug payouts.
Sa panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Vice President Duterte na tulad ng mga asawa at anak ng mga kongresista, may right to privacy rin ang ilang miyembro ng kanyang pamilya bilang isang ordinaryo at pribadong individual. Gayunman, ipinapasa Diyos na lamang umano niya ang anumang mangyayari kaugnay ng reklamong impeachment laban sa kanya. Markado! Mga naungkat naman na impormasyon tungkol sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at asawa, idinipensa ni Representative Laila de Lima. Ang kay de Lima, hindi yun kasalanan ng House Justice Committee na nagsagawa ng pagdinig ukol sa reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Palawanag ng mambabatas, joint salain ng mag-asawang Duterte ang binusisi sa pagdinig, kaya lumutang ang mga impormasyon base sa record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Una rito umalma si VP Sara dahil nalabagaan niya ang right to privacy ng miyembro ng kanyang pamilya matapos madamay sa investigasyon ng komite. Markado! Video naman ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, pinakamalakas na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang paniwala naman ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na hindi lamang grave threat sa buhay ng presidente kundi betrayal of public trust at high crime. Ang kuha ng video ng press con ni Vice President Duterte noong November 23, 2024 ay kabilang sa mga prenesenta sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Sa video sinabi ni Duterte na mayroon siyang kinausap na taong papatay kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Markado! Senado, posible pa rin na hindi mag-convene bilang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa paliwanag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kapag may tumutol na senador para rito, magkakaroon ng botohan ng mga senador. At kapag nanalo ang mga hindi pabor na mag-convene bilang impeachment court ang Senado, iyon na ang masusunod dahil isang collegial body ang mataas na kapulungan. Gayunman maaari naman anya itong ipetisyon sa Supreme Court. Markado! Senador Rodante Marcoleta na bigyan din ng tinatawag na allocables. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, base sa kanyang impormasyon sa isang handwritten statement ng yumaong si dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral, aabot niya sa 500 milyong pisong halaga ng proyekto ang nakuha ni Marcoleta na chairman noon ng Commission on Appointments nang sumalang sa kumpirmasyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang allocables ay pondo sa DPWH na inilalaan para sa request na proyekto o pondo ng mga senador at kongresista at pinilalagay na panibagong uri ng pork barrel funds. Markado! Senador Rodante Marcoleta mariing itinanggi ang alegasyon na nabigyan siya ng mga proyektong aabot sa kalahating bilyong piso ang halaga. Sa isang privilege speech, kunwestiyon ni Marcoleta kung bakit kasama siya sa mga paimbisigahan at tila pilit umano siyang isasama ni Senador Panfilo Lacson sa anomalya. Paninira din umano sa kanya ang mga sinabi ni Lacson na nanghihingi siya ng 1.5 billion pesos noong sumalang sa Commission on Appointments si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tinawag din ni Marcoleta na pailalim na pag-atake ang mga pahayag ni Lacson laban sa kanya. Markado! Mga senador naman na nadadawit sa maanumalyang flood control project anomalies, maripang malinis ang pangalan. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senador Panfilo Lacson, kailangan lamang magpaliwanag sa plenaryo ng mga napangalanan sa partial report. Kapag nakumbinsi umano siya at ang komite sa kanilang paliwanag, maring tanggalin ang kanilang pangalan sa mga inirekomendang imbestigahan para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Matatanang sa talumpati ni Lacson itong Lunes, pinangalanan sina Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga pinaimbestigahan dahil sa posibleng pagkakasangkot sa nasabing anomalya. Markado! Alegasyon ng vote buying ni Congressman Leandro Leviste sa Batangas, moto proprio ng iniimbestigahan ng COMELEC. Partikular naman sa iniimbestigahan ng COMELEC ang alegasyon ni Leviste na tumanggap si Recto ng campaign funds mula kay Congressman Edwin Garjola. Dagdag ni COMELEC Chairman George Garcia, malagang mahimay nila ang nilalaman ng talumpati ni Leviste bilang bahagi ng proseso. Sa kabila nito, nilinaw naman ni Garcia na walang mga kasong inihain sa lalawigan ng Batangas na may kinlaman sa vote buying nitong nagdaang 2025 elections. Markado! Batangas First District Representative Leandro Leviste itinanggi ang mga alegasyon sa kanya ni Executive Secretary Ralph Recto
Sa alegasyon ni Recto, ilang beses umano siyang tinangkang suhulan ni Leviste para impluwensyahan ang halalan sa Batangas. Diyan niya totoo na inalok niya si Recto ng 1 bilyong piso kapalit ng pag-atras ni Batangas Governor Vilma Santos Recto sa pagkandidato ng 2025 elections. Itinanggi rin ni Leviste na naganda siya ng 400 million pesos at nakiusap kay Recto na suhulan ng mga kalaban niya sa politika para mapata-atras sa pagkampanya. Markado! Sa ibang mga balita, Senador Ronald De La Rosa nakapaghain ng 2 panukalang batas kahit hindi pumapasok sa Senado. Sa records na makikita sa Senate website, pirmado ni De La Rosa ang 2 panukalang batas na tinanggap sa Senate Bills and Index Section nung magbalik sesyon ng Senado nitong Lunes, May 4. Kabilang sa inahing panukala ni De La Rosa ay ukol sa pagpapatatag ng Philippine National Police Clearance System at panukalang naglalayon na ituring na krimen ang foreign interference o pang-impluwensya sa political at government processes sa bansa. Markado! Lipatan naman ang partido ng ilang kongresista. Nagsimula na. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, Chairman ng National Unity Party o NUP, mula 43 noon, hindi bababa sa 55 ang miyembro ng NUP sa ngayon. Maliban sa NUP, may ilang kongresista rin anya ang lumilipat na patungong Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Nationalist People's Coalition. Kabilang anya sa mga dahilan ng lipatan ay Party in Authority at ang nalalapit na paghain ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon 2028. Markado! At anti-political dynasty bill na asang maaprubahan sa Kamara bago mag-adjourn sinidayang Kongreso. Yan ang inahayag ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Chairperson at Lanao del Sur, Representative Z. Alonto Adyong. Matapos ang pakikipagsubuno niya kina House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos na kapabor may ipasa ang panukala, inaasahan na itutuloy ang debate sa plenaryo para sa panukala sa susunod na linggo. Markado! Mga kapuso, yan pong unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay na lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras 12 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. DZBB Super Radio number 1. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Zobel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Zobel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time.
Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Super Radio number 1. Ako po si Joel Reyes Ubel. Totoo at tamang mga balita ang atid sa inyo ng Super Balita sa Umaga Nationwide at ang malalimang paghimay sa isyu ng saksi sa Double B. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB Super Radio number 1. DZBB, balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 16 na minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. Driver na nagpagasolina pero hindi nagbayad sa isang gasolinahan sa Quezon City, sumuko na. Ang detalye hatid ni Olan Bola. Olan. Yes, subuko na sa pulisya ang 38 anyos na driver na tinakasan ng isang gasolinahan sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Pasado alas 10 kagabi nang dumating sa QCPD Station 15 ang suspect sa insidente ng gas and run. Sa presinto, nagharap ang 20 anyos sa pump attendant at driver na todo sa paghingi ng tawad matapos hindi nito bayaran ng halagang 1,500 pesos na matapos magkarga ng gasolina. Sinabi ng driver na natataranta siya dahil sa pagmamadali dahil may sakit daw ang kanyang kambal na anak. Ayon sa kanya, kinumbinsi siya ng kanyang asawa at ina na sumuko na lamang at harapin ang krimen. Inihag naman ng pump attendant na tuloy ang pagsasampa ng reklamo laban sa driver dahil inabot niya umanong trauma dahil sa insidente. Magkagayon man, laking pasalamat ng pump attendant sa mga pulis na nag-ambagan bilang tulong sa kanya. Reklamong estafa ang isasampa ang reklamo laban sa suspect. Ako si Olan Bola ng GMA, Super Radio DZBB, balitang totoo. Markado, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat sa ulat na yan, Olan Bola. At mga kapuso, huwag pong kalimutang i-follow ang aming social media account. Hanapin lamang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel, search na lamang Super Radio DZBB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso. At syempre salamat din sa mga nakatutok sa atin sa online at sa kanilang mga radyo. Ayan, always present sina Antonina Fangon, Buboy Menyes, Navajo Carmel D, sina Ate Zion Aloyra, Linda Zafra Miranda, ayan, Luz Piminda Cerot, Rose Rodriguez, good morning. Nakikinig sa atin mula sa Bulacan. Aba, oy si Ma'am Rose. Naging teacher ko ito dyan sa Bunsuran dati. Ayan. Good morning po, ma'am. Ayan. At, yan, sina Nanay Dorit, Nanay Grace de la Cruz. Gayon din si Tita Cora Santo Tomas. Salamat po mga kapuso. Yung mga kapuso nating OFW dyan. At syempre sa mga motoristang laman po ngayon ng kalasada. Ingat-ingat po tayo. Saan man tayo papunta. Markado. Balik po tayo sa balitaan.
Mga magulang ni Mary Jane Veloso na sina Celia at Cesar Veloso nagtungo ng Department of Justice o DOJ kahapon. Sa isang maikling panayam, kinumpirma ng ina ni Mary Jane na si Ginang Celia Veloso na ipinatawag sila ni Justice Secretary Frederick Vida. Kasama ng mag-asawang Veloso na nagtungo sa DOJ si Attorney Edric Olalia. Hindi naman bilanggit kung ano ang napag-usapan pero matatanda ang dati ng hiniling ng pamilya Veloso na pagkalooban si Mary Jane ng executive clemency mula sa hatol ng kamatayan sa Indonesia para sa kasong drug trafficking. Markado! Pangulong Bongbong Marcos nasa Cebu na para sa Association of Southeast Asian Nations Summit ngayong linggo. Pasado alas 9 kagabi nang lumapag ang Pangulo sa Mactan Benito Ebuen Air Base. Nauna nang sinabi ng Pangulo na isa sa mga tatalakayin sa ASEAN Summit ang epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kabilaan niya sa prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon ang pagpapatupad ng Memorandum of Understanding para sa isang ASEAN Power Grid, pagpapalakas ng food security sa rehiyon at pagsuporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyo. Markado! Sa ibang mga balita, mga sundalo ng Pilipinas at US at Japan nagsagawa ng Maritime Strike Exercise sa Paway, Ilocos Norte bilang mga kalahok ng Baliktan Exercise 2026. Sa war drills, nagsagawa ng Maritime Strike ang mga Japanese forces na pinigil naman ng airstrike ng US. Pinanood ni na Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at nang bumibisitang Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ang Baliktan Exercise. Pinanood naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang military exercise sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Markado! 62 barko naman ng China na mataan ng Armed Forces of the Philippines na dumaan sa West Philippine Sea nitong Abril. Mas mababa yan kung ikukumpara sa naitala noong Marso na umabot sa 70 ayon sa AFP. Pinakmaraming barko ng China ang namataan sa Bahod de Masinloc na umabot sa 24, 19 sa Escoda Shoal, 12 sa Ayungin Shoal at 9 sa Pag-asa Island. Batay din sa datos ng AFP, nasa 21,052 na mga barko ang dumaan sa exclusive economic zone ng bansa at 17,524 dito ang foreign vessels. Markado! Samantala, Caraga, Davao Oriental, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol alas 11:35 kagabi. Ayon sa Vivox, natunto ng sentro ng lindol sa layong 35 kilometro hilagang silangan ng Caraga. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 54 na kilometro. Wala namang inaasahan na pinsala kasunod ang pagyanig, bagaman posible ang mga aftershocks. Markado! Mungkahing lagyan naman ng price cap o limitasyon ng presyo ng carrots at karneng baboy. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, balak ipako ang presyo ng liempo sa halagang 380 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 410 hanggang 420 pesos kada kilo. Habang nirekomenda naman itakda ang presyo ng carrots sa 100 pesos kada kilo. Paliwanag ng kagawaran, mas may ngipin ng price cap kumpara sa maximum suggested retail price dahil ito ay nakabatay sa executive order ng Pangulo at salig sa Price Act. Markado! Meralco, tinawag na fake news ni Senator Sherwin Gatchalian. Yan ay matapos sa mga isisimuno ng Meralco sa mga beneficiary ng 4Ps ang mataas na generation charge nitong Abril. Kita Gatchalian, hindi 4Ps ang rason ng bill shock noong nakaraang buwan at salip ay ang tumaas na generation expense ng Meralco. Napakaliit lang anya ng kinukonsumong kuryente ng mga 4Ps beneficiaries kumpara sa mga residential units o commercial establishments na gumagamit ng mas maraming appliances. Markado! Energy Regulatory Commission o ERC pinag-aaralan ng mga inhayang petisyon para alasin ang mandatory charges sa bill ng kuryente. Ayon kay Atty. Francis Juan, chairperson ng ERC, kabilang sa mga petisyon ng pagpapahinto ng pangungulekta ng feed-all o feed-in tariff allowance at GIA-all o yung Green Energy Auction Allowance. Tinitignan na umano nila kung maaaring ihinto ang pangungulekta ng mga ito at ituloy na lang kung matapos na ang krisis. O yung mga nakokolekta kasi dyan, yun yung ginagamit para sa mga proyekto dun sa mga renewable energy. Oo, at kaya may dagdag na mga sentimo dun sa mga singilin po sa kuryente. Samantala, bukod sa suspensyon ng pagtutol ng kuryente o pagpuputol ng kuryente sa mga bigong makapagbayad ng bill mula Mayo hanggang Hulyo, hindi rin agad maring magtaas ang mga distribution utilities ng generation charge na dapat abisuhan ang ERC kaugnay nito.
Markado. Senator Sherwin Gatchalian pinabubusisi ang muli na namang pagtaas ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura lalo na ang bigas. Ayon kay Gatchalian, walang dahilan para tumaas ang presyo ng bigas at iba pa dahil sa Hulyo pa o sa anihan pa mararamdaman ang epekto ng pagtaas ng presyo ng abono o fertilizer. Marami ng pangunahan ni Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Francis Pangilinan ang investigasyon. Bunga ito ng hinala na may nagsasamantala sa presyo ng bigas at iba pa kaya tumaas ang presyo. Markado. Pangulong Bongbong Marcos namahagi naman ng libreng bigas sa 4,639 na mga residente sa Parañaque City. Ibinahagi ito ng Pangulo sa mga mahihirap na pamilya sa Barangay Don Bosco, Munwok at San Martin de Porres. Namahagi rin ng scholarship ang Pangulo sa 80 mag-aaral sa Parañaque. Bago ito bumisita rin si Pangulong Marcos sa Las Piñas, Muntinlupa at Pasay City at namahagi ng libreng bigas at tulong pinansyal. Markado. Manila LGU natanggap na ang mahigit 179 million pesos na pondo mula sa Malacanang para sa bawat barangay makikinabang program. Kasunod ito, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang agarang ipatutupad ang mga proyekto mula sa suportang ipinarating ng Malacanang. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, hahatiin ang pondo sa 876 na mga barangay sa lungsod. Pupondohan nito ang mga proyekto para sa solar street lights, generators at flood water pumps at sa tiglimang estudyanteng presidential scholars na papasok na sa 4th year sa kolehiyo ngayong school year. Markado. Pangulong Bongbong Marcos iniutos naman ang pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo mula sa National Treasury. Ayon sa PhilHealth, pagpapakita umano ito ng tiwala ng Pangulo na matutugunan ng PhilHealth ang mandato nitong maging katuwang ng bawat Filipino sa pangangailangang pangkalusugan. Pinasalamatan ng PhilHealth ang Pangulo sa kanyang malinaw na direktiba na gamitin ang pondo para mapahusay ang mga serbisyong pangkalusugan. Kinalala din ng PhilHealth ang mahalagang papel ng Department of Finance sa agarang pag-remit ng nasabing halaga sa PhilHealth. Markado. At bilang ng mga individual na apektado ng pag-alboroto ng bulkang Mayon sa Albay umabot na sa 280,000. Ayon kay Junior Castillo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense, mula ang mga yan sa 156 na barangay sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Nasa mahigit 1,362 na pamilya o katumbas ng 4,905 na individual ang natili naman ngayon sa mga evacuation center. Tinak ng OCD na tuloy-tuloy ang kanilang monitoring sa sitwasyon at pag-abot ng tulong sa mga apektadong residente. Markado. At agarang pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng ashfall mula sa Bulkang Mayon, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ng ginawang briefing ng mga ahensya ng pamahalaan, iniutos ng Pangulo ang mabilis at coordinated na pagtugon sa epekto ng ashfall, pyroclastic density currents at banta ng lahar sa ilang bahagi ng Albay. Titiyakin din niya ng mga ahensya ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na tulong para sa mabilis na pagbangon ng mga residente sa mga apektadong lugar. Bukod sa mga health kits na mahagi rin ng malinis na tubig at nag-deploy ng mobile clinic Starlink units at water purification systems sa mga apektadong komunidad. Markado. At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag bibitiw, huwag mawawala ang tabayanan. Susunod na programa, Umaga na Balita na kasama si Alan Gatus. Mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Markado sa Super Radio DZWB. Markado.